In-interview po ako, sabi, hinahamon ka ni Duterte. Ako napanood ko sa TV. Hinahamon ako ng barilan. Pakisabi kay Mayor, karangalan ko natanggapin ang kanyang hamon. Alas 9 ng umaga, darating ako dyan sa City Hall. Dumating po, September 6, 2003. Dumating po ako, maraming witness. Hindi sumipot ang tatay ni Baste. Inindiyan ako. Ganun pa man, okay lang. Nanalo po ako sa duelo by reason of default. Hindi dumating ang kalaban. Ngayon, sa sinabi ni Baste Duterte na bobombahin niya ang Ilocos Norte, sa sinabi ni Sara Duterte na huhukayin niya ang bangkay ni Marcos at itatapon sa West Philippine Sea, hindi ko po ugali na lumaban sa babae. Kaya doon na lamang po tayo kay Baste. Hinaulitin ko for the third time, hinahamon kita, Mayor Baste Duterte, ng duelo. Meron po tayong oras. Alas 9 ng umaga, November 10. Magkikita po tayo sa harap po ng Luneta, harap ni Rizal. Magpunta ka ron. Pag hindi ka nagpunta, ibig sabihin, duwag ka. Kayo yung mga drug lord. Ibig sabihin, mandarambong kayo. Ang ibig sabihin, traidor kayo sa Pilipinas sapagkat pro-China kayo. Prove me wrong. Be there. Dumating ka. Baste Duterte sa Luneta. 9 o'clock, November 10, 2024. Andyan ako, hintayin kita. Ngayon, pag hindi ka dumating, talagang nangguyo ka lang ng mga Pilipino, nanakot lang kayo mga DDS kayo, nanakot lang kayo mga Dabawenyo, nakakahiya kayo, dapat ikahiya kayo ng Dabawenyo. Kaya mga kaibigan, ikalat ninyo ito, lunurin natin sila ng sharing hanggang makarating kay Baste Duterte para hindi niya sabihin, hinamon pala ako, hindi ko alam eh. Walang nakikinig dyan kay Carbonell. Ngayon siya maghamon, sabi niya. Okay, ngayon, hinahamon ko, uulitin ko. 9 o'clock in the morning, no more no less, nandyan ako sa Luneta, harap ni Jose Rizal, at hintayin ko ang pinakamatapang na lahing Dabawenyo, Duterte. Magpakalalaki kayo, manindigan kayo. Pag hindi ka sumipot, Baste Duterte, talagang kasumpa-sumpa ang apelyido mo, kasumpa-sumpa ang lahi mo. Duwag! Hinahamon kita.